Good day sa ating lahat, mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, bago pala tayo mag-umpisa, ay shoutout muna tayo kay Luciano Anguya, Taguig City, Jubin Culibar, Romel Labor from Saudi Arabia, G. Patrimonio from Hagna, Bohol, Lloyd Verdira, San Miguel, Bohol, at saka mga kaibigan, itong pag-usapan natin itong tungkol sa palo ng isang manok, saan ba makuha ang lakas nila. Ito namang ang palo ng manok, mga kaibigan. Ang bloodline nila ay hats, talagang malalakas yun. Ang ating pinag-usapan dito, mga kaibigan, ang lakas ng isang manok makukuha ba sa isang exercise o sa vitamins. Yun, mga kaibigan, kasi pag sinasabi natin na ang manok, palo ng isang manok, paano palakasin mga kabil, saan makakuha yung lakas niyan, eksakto naman yun through exercises, mga kaibigan. Lalo na pag sabayan mo pa ng vitamins, mga kaibigan, ako, mas lalong lumalakas po. Kasi may kasi dati nag-comment sa akin, mga kaibigan, na ang vitamins daw hindi daw makapalakas ng palo ng isang manok. Talagang yung vitamins, mga kaibigan, ang manok mo, exercise mo, siyempre lumalakas yung manok doon. Medyo mapunuan yung nila, yung mga lakas, yung stamina nila. Pag binigyan mo sila ng mga vitamins, kung ano mang klaseng vitamins yun, mga kaibigan, mas lalong lumalakas mo. Totoo yan. Ito naman sa atin ang vitamins sa mga kaibigan. Katulad din yan sa mga vitamins ng tao po, na pag binigay mo sa isang tao ang vitamins, lalong lumalakas yung katulad ng mga boxer, mga kaibigan. Alam mo, posible naman kung hindi yan pinainom ng vitamins po, lumalakas lalo ang mga palo nila, yung mga suntok nila po, through vitamins, mga kaibigan. Kasi may nagsabi sa akin dyan, nag-comment na ang vitamins hindi daw makapalakas ng palo ng isang manok. Totoo naman yun na hindi siya ang isa sa mga source na pagpapalakas kasi ang manok naman, pag ang bloodline ng kaibigan ay hats, talaga malalakas ang mga palo nun. Pero kung binigyan mo pa ng vitamins, mga kaibigan, mas lalong lumalakas po. At totoo yan. Kaya sa akin, nagkondisyon ako, mga kaibigan, kasi mga mura lang, kasi pobreng mananabong tayo, gilid-gilid ba, mga kaibigan. Bigyan mo ng bituin, inirbon, kita mong manok, mga kaibigan, obserbahan mo, kahit 1 week lang po. Pagsabong mo ng mga kaibigan, makikita ng kaibigan, talagang malagitik lang po. Talagang mag-iba, mga kaibigan. Totoo yan. Kasi, ilang bisis ko na experience yan. Itong manok na to, may mga palo. Tapos, pinainom mo ng vitamins, mga kaibigan, mas lalong lumalakas ang palo po. Kaya, kung isabay mo itong exercise, vitamins, tapos ang bloodline ng manok, hats, super ang labas ng palo ng mga manok na yan, mga kaibigan. Totoo yan. Tayo naman dito ay hindi hindi nagsipsaya pa, nagbut-but mo, mga kaibigan. Ito naman sinasabi natin, talagang totoo po na ang manok talaga, pag hindi mo binigyan, malakas pa rin kung ang manok na yan talaga ay talagang may mga palo. Pero pag pinainom mo yan ng vitamins, mga kaibigan, mas lalong malakas po ang manok. Kaya ito namang lalo na pag pinakain ng iyong manok yung yung mga wheat feeding, mga kaibigan, maraming mga vitamins na binibigay sa manok. Kita mo talaga, mga kaibigan, talagang intense yung palo na siyang manok, mga kaibigan. Kaya yung tinatawag nilang palong may galit po. Para bang nautangan, mga kaibigan, na hindi binayaran. Talagang ang palo po ang lalakas, mga kaibigan, lalo na pag sinabay mo yung exercise sa vitamins, mga kaibigan, at saka eksakto ang pagbigay. Yung hindi masyadong marami, yung eksakto lang talaga. Ako, lumulutang yung mga kaibigan, yung palo na malakas po. Tinatawag yung palo may galit, mga kaibigan, ay talagang malakas po. Kaya itong palo na isang manok, saan ba makuha ang lakas nila? Saan ba natin makuha yon? Through exercises, mga kaibigan, at saka pagbigay din ng mga vitamina po. At saka depende sa timing, mga kaibigan. Kailangan naman talaga na ang manok para lumalakas, bigyan mo ng vitamina para may stamina sila po. Kung makuha nila yun, mga kaibigan, pagdating ng day of fight,
ay doon mo makita mga kaibigan, kahit matalo man yung manok mo, ay nakita mong lumalaban talaga na hindi basta-basta mamatay sa laban po. Yan po ang mga talagang totoong magmamanok mga kaibigan, na kahit matalo ka man, nakita mong ang manok mo ay talaga nagpakita ng gilas din. Eh siyempre, sa loob mo ay talagang masiyahan ka rin mga kaibigan, kahit luhaan kang umuwi po. Kung nakita mo mga kaibigan na talagang lumalaban yung manok mo, kasi ito namang pagmamanok mga kaibigan, ang the best nito naman ay yung obserbasyon lang sa pag-aalaga mo, pagkondisyon mo. Kasi yung mga kamalian na yun, sa nakita mo sa laban, ay sa sunod na magkondisyon ka, ay mai-correct mo yun, kaibigan. Kaya itong magmamanok tayo, sa sinasabi ko palagi po na talagang yung lahat na pamamaraan, i-observe mo yun, i-absorb mo yung mga kaibigan at obserbahan mo kung ano yung gusto mong, nagustuhan mo sa mga pamamaraan na yan. Yun ang kunin mo. Yung mga hindi mo nagustuhan, itabi mo lang yan sa gilid mga kaibigan, baka magamit mo rin yan sa darating na panahon. Yun lang ay tayo naman mga kaibigan ay talagang totoong magmamanok, at saka sabi ko dati na huwag tayo magyabang po, kasi ang manok naman ay talagang manok lang yan. Ang the best ito na tayo ay isang magmamanok ay ito kaibigan, kaibigan. Pero ang sabi ko dati na pag magsabong kayo, tapos natamaan yung kalaban, tapos kunin mo kagad, yun ang nakakapikon mo kaibigan. Yun ang baka ano mo kaibigan, yun ang isang dahilan na mabawasan yung bilang pagkaibigan mo ninyo. Totoo, huwag niyo yung gawin mga kaibigan, kasi ilang bisis ako, pati ako mga kaibigan, medyo mapikon ako na pag matamaan na, kunin ka agad mga kaibigan, kasi eksakto na, kasi ano lang, ibangga lang eh. Nako, mga kaibigan, huwag niyong gawin yan sa ating mga kapwa sa bungiro. Tingnan niyo lang na isa, dalawa, tatlong bakil. Huwag yung pagbitaw mo kayo makatama sa iyo, kunin mo kagad. Yun ang makabawas ng ating pagkakaibigan po. Kaya itong ang ating tinatapik ngayon mga kaibigan, itong saan ba natin makuha talaga ang lakas ng isang manok? Through bloodline, exercise, at saka vitamins po. Yung tatlong bagay na yan mga kaibigan. Nako, napaka-importante yan bilang isang magmamanok, lalo na pag tayo ay maglaban. Yun ang talagang isipin yung kaibigan. Pero wag lang yung magsabong mga kaibigan, na kung makatama ka na kunin mo, makakapikon yung mga kaibigan, at saka ano yan, makabawas ng iyong pagkakaibigan po. Kaya yun lang po, yun lang ang pinag-usapan natin sa araw na to bilang isang sabungiro. Magandang umaga sa ating lahat po.